Ang lihim ng Leo sa pag-akit ng tagumpay, ipinanganak para manguna, hindi sumunod. May mga tao na buong buhay hinahabol ang tagumpay. Pero ang Leo? Ang tagumpay ang humahabol sa kanila. May kakaiba sa isang Leo, isang bagay na nararamdaman ng iba bago pa man nila maintindihan. Makikita ito sa paraan ng pagpasok ng Leo sa isang silid, sa paraan ng kanilang pagsasalita, sa presensya nilang kusang humihingi ng atensyon. Sinusubukan ng iba na kopyahin ang kanilang kumpiyansa, alindog, at apoy pero hindi nila kaya, dahil ang dala ng Leo ay hindi natutunan, ipinanganak ito. Ngunit narito ang katotohanan na hindi pinag-uusapan. Hindi nagiging matagumpay ang mga Leo dahil sa swerte. Nagiging matagumpay sila dahil hindi sila nilalang para mabuhay ng maliit. Hindi sila ginawa para sumunod. Dinisenyo sila ng kapalaran para manguna. At ngayon malalaman mo ang lihim kung bakit naakit ng Leo ang tagumpay kahit hindi nagsusumikap, at kung bakit ang kanilang liwanag ay hindi kailanman mapapawi. Bawat Leo ay may dalang apoy na hindi kayang baliwalain ng mundo, isang apoy na kumikislap kahit sa pinakamadilim na sandali at tumataas sa bawat pagsubok na ibinabagsak sa kanila ng buhay. Hindi ito basta personalidad, ito ay tadhana. Ang mga Leo ay pinamumunuan ng araw, ang sentro ng universo, ang pinagmumulan ng liwanag, lakas, at buhay mismo. At tulad ng araw, ipinanganak ang Leo upang manindigan sa kanilang katotohanan, mamuno ng may puso, at magbigay inspirasyon sa bawat taong kanilang makakasalubong. Ngunit ang tunay na hindi mapipigilan sa isang Leo ay hindi lang ang kanilang kumpiyansa o alindog. Ito ang tapang sa likod ng kanilang ngiti. Ang katapatan sa likod ng kanilang pagmamahal. At ang tahimik na laban na kanilang kinakaharap kapag walang nakamasid. Sa kwentong ito, sisilipin natin ang puso ng enerhiya ng Leo sa pamamagitan ng paglalakbay ni Leon upang tuklasin ang tunay na lihim sa kanilang tagumpay at kung bakit sila ipinanganak para sumunod. Palaging naramdaman ni Leon na may kakaiba sa loob niya, isang kakaibang halo ng tapang, ambisyon, at hindi mapakali na parang apoy na ayaw manahimik. Kahit noong bata pa siya, napapansin na ito ng mga tao. Hindi niya kailangang magsalita ng malakas para mapansin, hindi niya kailangang pilitin ang anumang bagay para marinig. Ang kanyang presensya mismo ay may init na humihila sa mga tao. Ngunit hindi kailanman lubos na naunawaan ni Leon ang apoy na ito. Makapangyarihan ito pero hindi mahulaan. Maganda pero nakakatakot. May mga araw na pakiramdam niya ay walang makakapigil sa kanya at sa ibang araw, natatakot siya rito. Madalas iniisip ng mga tao na kumpiyansa ang mga Leo dahil madali ang buhay para sa kanila. Ngunit ang katotohanan, ang apoy sa loob nila ay parehong biyaya at pasanin. Itinutulak sila nito na mangarap ng mas malaki kaysa sa iba. Itinutulak sila nito na asahan ang higit sa kanilang sarili. At minsan, itinutulak sila nito sa gilid ng pagkapagod. Nararamdaman ni Leon ang lahat ng ito, ang pressure na magningning, ang inaasahan na mamuno, ang hangaring ipagmalaki ang lahat. Walang nagsabi sa kanya na maging matatag, simpleng naniwala siya na kailangan niyang maging ganoon. Pagkatapos ng lahat, kapag dala mo ang araw sa loob mo, iniisip ng mga tao na hindi ka kailanman mauubos. Ngunit sa kaibuturan, hinahangad ni Leon ang higit pa. Hindi palakpakan, hindi pansin kundi layunin. Alam niya na hindi siya ipinanganak para sa karaniwang landas. Nararamdaman niya ang tawag ng tadhana, bumulong na siya ay nakalaan para umangat, para lumikha, para mamuno. Hindi niya alam kung paano o kailan pero alam niya ito. Dahil iyan ang lihim ng bawat Leo. Ang kanilang apoy ay hindi nagmumula sa mundo. Nagmumula ito sa loob, isang apoy na ayaw mapawi, gaano man kabigat ang buhay. Kahit na maliwanag ang apoy ni Leon, may dinadala siyang bigat na hindi nakikita ng iba. Hangad ng mga tao ang kanyang kumpiyansa, alindog, at kakayahang manguna pero hindi nila napapansin ang tahimik na laban na kanyang kinakaharap mag-isa. Bawat ngiti, bawat matapang na hakbang pasulong, ay nagtatago ng takot na bihira niyang aminin, ang takot na hindi maabot ang mga inaasahang kaakibat ng pagiging isang Leo. Mula sa labas, lahat ay mukhang madali. Sinasabi ng mga kaibigan, Leon, ipinanganak kang magtagumpay, na para bang tadhana lamang ang magtitiyak ng kanyang panalo. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Bawat kabiguan, bawat pagkatalo, ay mas tumitimo kaysa sa inaakala ng iba. Kapag umaakyat siya ng mataas, mas malakas ang inaasahan ng mundo na siya ay umungal. At kapag siya'y natumba, tahimik niya itong tinatanggap, natatakot ipakita ang kahinaan. May di nakikitang panuntunan ang mga Leo, huwag hayaang makita ng iba na kaunti ang iyong lakas.
Dinala nila ang kanilang mga pakikibaka sa katahimikan, pinoprotektahan ang kanilang apoy mula sa hangin ng pagdududa. Ngunit ang katahimikang iyon ay maaaring mabigat, nakakaubos ng hininga, parang nagdadala ng araw sa likod ng nakasarang pintuan. Para kay Leon, ang pressure na ito ay parehong hamon at aral. Natutunan niyang i-channel ito, gawing gasolina ang takot, gawing determinasyon ang pagdududa. Bawat tahimik na pakikibaka ay humubog sa kanya, ginawang isang leader na hindi lang may kapangyarihan, kundi may puso rin. Ang lihim na bihira na uunawaan, ang lakas ng isang Leo ay hindi lang nasa kanilang ningning. Nasa kanilang kakayahang magpatuloy, kahit inaasahan ng mundo ang kanilang pagkabigo, kahit nanginginig ang kanilang sariling puso. At habang nagpapatuloy ang paglalakbay ni Leon, matutuklasan niya na ang bigat na tahimik niyang dinadala ay magiging puwersang maghahatak ng tagumpay sa kanya. Sa loob ng maraming taon, pinanood ni Leon ang iba na hinahabol ang tagumpay, nahihirapang maabot ito, habang sa kanya, tila palaging naroroon lang sa kanyang abot. Hindi ito swerte. Hindi ito koneksyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi nakikita, ngunit hindi may kakaila. Ang lihim. Ang mga Leo ay naakit sa tagumpay dahil pinapagana sila ng apoy sa loob na hindi kayang kopyahin. Habang ang iba ay naghahanap ng pag-apruba, nagtitiwala ang Leo sa sariling kutob. Habang ang iba ay nag-aalinlangan, sumusulong ang Leo ng may tapang, kahit hindi tiyak ang landas. Habang ang iba ay sumusuko kapag pinagdudahan ng mundo, ginagawang determinasyon ng Leo ang pagdududa. Sa isang tahimik na umaga, tuluyang naunawaan ni Leon ang katotohanan ito, habang nagmumuni-muni sa lahat ng sandali na siya ay naligaw o natalo. Ang mga kabiguan, ang pagdududa, ang tahimik na takot, hindi iyon hadlang. Ito ay mga aral. Ito ay gasolina. At bigla, ang bigat na tahimik niyang dinadala ay naging pakpak. Sa sandaling iyon, na-realize niya, hindi ang mundo ang gumagawa ng isang Leo na matagumpay. Ang Leo ang gumagawa sa kanilang sarili na matagumpay. Ang apoy sa loob ay parang magnet, humihila ng oportunidad, nagbibigay inspirasyon sa tao, at nagbubukas ng mga pintuan na tanging pangarap lang ng iba. Natutunan ni Leon na ang tagumpay ay hindi tungkol sa pagiging pinakamalaki o pinakamalakas. Ito ay tungkol sa pagiging tunay. Ito ay tungkol sa pamumuno ng may puso. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa iyong tadhana ng walang paghingi ng paumanhin. At kapag inisa-isa ng Leo ang kanilang enerhiya sa kanilang layunin, walang makakapigil sa kanila. Iyan ang lihim. Hindi sa kung ano ang ginawa niya, kundi sa kung sino talaga siya. At nang tanggapin ito ni Leon, nagsimulang umayon ang universo sa kanyang apoy, hinuhubog ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay patungo sa kadakilaan na ipinanganak siyang abutin. Nagbago na ang apoy ni Leon. Hindi na siya nagdududa sa sarili o natatago sa ilalim ng bigat ng inaasahan. Ngayon, siya'y sumusulong ng may malinaw na layunin, at tahimik na otoridad na kusang humihiling ng atensyon, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng presensya. Ito ang kakanyahan ng bawat Leo, ipinanganak sila para mamuno. Maaaring subukan ng mundo na itulak sila sa pagkakapare-pareho, pahinain ang kanilang liwanag, o ipagawa ang pagsunod, ngunit ang tunay na Leo ay hindi mapipigil. Ang kanilang alindog ay nakakabighani, ang kanilang pananaw ay matatag, at ang kanilang tapang ay nagbibigay inspirasyon sa katapatan ng mga nakakakilala nito. Nauunawaan ni Leon na ang pamumuno ay hindi tungkol sa kontrol. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamalakas na boses sa silid o sentro ng lahat ng ilaw. Ito ay tungkol sa pagtindig sa kanyang katotohanan, paggawa ng desisyon ng may puso, at paggabay sa iba hindi dahil sinabihan silang sumunod, kundi dahil nais nila. Bawat hamon na hinarap niya ay naging hakbang patungo sa tagumpay. Bawat kabiguan ay naging karunungan. Bawat sandali ng pagdududa ay sinalubong ng determinasyon. Natutunan ni Leon na ang pamumuno ay hindi tungkol sa dominasyon, ito ay tungkol sa impluwensya, layunin, at matatag na kumpiyansa na nagmumula sa pagkakaalam kung sino ka talaga. At sa pagtanggap niya sa kanyang tadhana, naunawaan ni Leon ang malalim na katotohanan, ang mga Leo ay hindi nakikipagkumpetensya sa mundo. Hinuhubog nila ito. Umaangat sila hindi sa pagsunod sa karamihan, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng sariling landas, at nagbibigay liwanag sa mga daan para sundan ng iba. Sapagkat iyan ang ipinanganak ng Leo upang gawin. Manguna. Hindi sumunod. Dumating na ang sandali. Nakatayo si Leon sa gilid ng isang hamon na dati nagdudulot sa kanya ng takot.
Isang proyekto, isang pangarap, isang tawag na tila imposibleng abutin, ngayon ay nasa kanyang harapan. Ngunit hindi na niya ito nakita bilang banta. Nakita niya ito bilang oportunidad, isang entablado kung saan sa wakas ay maipapakita ang kanyang apoy. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang tahimik na pakikibaka, ang mga takot, ang mga sandali ng pagdududa, ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Ang kanyang puso, tapang, at matatag na determinasyon ay nagtagpo, bumuo ng puwersa na hindi maaaring baliwalain. Namangha ang mga tao habang kumikilos si Leon. Hindi sa pamamagitan ng kayabangan, kundi sa otoridad. Hindi sa puwersa, kundi sa pananaw. Nagbukas ang mga pintuan kung saan dati may pader. Sumiklab ang mga ideya kung saan dati may pagdududa. Ang tagumpay ay hindi na isang hinahabol, dumarating ito ng kusa, naaakit sa kanyang enerhiya, focus, at hindi matitinag na paniniwala sa sarili. Natutunan ni Leon ang pinakamahalagang katotohanan, ang pag-angat ng isang Leo ay hindi aksidente. Ito ay kombinasyon ng puso, tatag, at matatag na dedikasyon sa sariling landas. Ang apoy sa loob, na dati kinatatakutan, ngayon ay nagbibigay liwanag sa daan para sa iba. At habang kinikilala ng mundo ang kanyang lakas, tahimik siyang ngumiti. Hindi dahil naghahangad ng pagkilala, kundi dahil sa wakas ay naunawaan niya, siya ay palaging sapat. Palagi niyang dala ang apoy ng kadakilaan. Palagi siyang ipinanganak para umangat. Sa kulminasyong sandali, naging Leon si Leon na ipinanganak siyang maging. Malakas, walang takot, maningning. Isang leader. Isang tagapaghakbang ng landas. Itinuturo sa atin ng paglalakbay ni Leon ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan ng bawat Leo, at ng sinumang humahanga o naiinspirasyon sa kanila. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa swerte, pribilehiyo, o pagkilala mula sa iba. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa apoy sa loob mo, pagtitiwala sa iyong kutob, at pagtupad sa iyong layunin ng may matatag na tapang. Ang mga Leo ay hindi sumusunod sa karamihan. Hindi sila naghihintay na dumating ang oportunidad. Sila mismo ang lumilikha nito. Namumuno sila hindi dahil hinihingi nila ito, kundi dahil ang kanilang enerhiya ay kusang humihikayat sa iba na sumunod. Ang kanilang lakas ay hindi lamang nasa kumpiyansa, kundi sa kanilang tatag, sa kakayahang bumangon matapos ang bawat kabiguan, gawing aral ang bawat hamon, at magpatuloy kahit pinagdududahan ng mundo. Para sa mga Filipino Leo na nanonood ng kwentong ito, tandaan, ang inyong puso, tapang, at matatag na espiritu ang inyong pinakamalalakas na kakampi. Ang inyong tadhana ay hindi para magpanggap kundi para mangibabaw. Ipinanganak kayo para mamuno, magbigay inspirasyon, at magningning. Kaya tuwing maramdaman mo ang takot, pagdududa, o kawalang katiyakan, alalahanin ang paglalakbay ni Leon. Ang apoy sa loob mo ay hindi mapipigilan. Maaaring subukan ng mundo itong pahinain, ngunit hindi ito kailanman magtatagumpay. Ipinanganak kang manguna, hindi sumunod, at kapag buong puso mong tinanggap ang iyong kapangyarihan, ang tagumpay ay kusang lalapit sa iyo, madali at makapangyarihan. Kung ikaw ay isang Leo, huwag maghintay na kilalanin ng mundo ang iyong halaga. Huwag maghintay ng permiso para magningning. Ang apoy sa loob mo ay hindi para itago, ito ay para liwanagan ang bawat landas na iyong tinatahak. Ipinapakita ng paglalakbay ni Leon na ang kadakilaan ay hindi ibinibigay, ito ay inaangkin. Inaangkin ito sa pamamagitan ng tapang, sa pamamagitan ng pagtitiyaga, at sa pamamagitan ng matatag na paniniwala na ikaw ay ipinanganak para manguna, hindi sumunod. Bawat hamon, bawat kabiguan, bawat tahimik na laban ay humuhubog sa iyo upang maging leader na palaging nakatakda kang maging. Tandaan, ang iyong presensya ay nakakabighani, ang iyong puso ay tapat, ang iyong espiritu ay hindi mapipigilan. Kapag niyakap mo ang tunay na ikaw, aangkop ang universo sa iyong pabor. Magbubukas ang mga pintuan, lalitaw ang mga oportunidad, at maaakit ang mga tao sa iyong liwanag. Kaya bumangon, Leo. Hakbangin ang iyong tadhana ng buong tapang. Mamuno ng may puso. Magningning ng may tapang. Ang mundo ay ginawa para sa mga may lakas na manguna, at iyan mismo ang ipinanganak kang gawin.